gabing hindi ko malilimutan. Ang bintana sa silid 4. May mga puok na hindi madaling kalimutan. Hindi dahil sa kagandahan, kundi sa kung anong naiwan sa loob nito. Ako si Ian, at ito ang kwento ko ng bintana sa silid 4. Panahon yon ng kolehiyo. Nag-apply akong maging working student sa isang maliit na dormitoryo malapit sa universidad. Luma na ang gusali. Sabi itinayo pa noong dekada 50. Ngunit mura ang upa at libre ang kwarto para sa mga nagtatrabaho roon. Pangarap ko lamang ay mga pagtapos. Kaya't kahit may mga kwentong umiikot ukol sa lumang gusali, pinalampas ko na lang. Nakatalaga ako sa night shift. Paikot ang schedule naming 3 working students. Ngunit tuwing Martes at Huwebes, ako lang ang naka-duty sa magdamag. Ang tungkulin ko, magbantay sa front desk mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Paminsan-minsan, may dumadating na late check-in, pero kadalasan, tahimik lang ang gabi. Mayroon kaming CCTV. Luma na rin, pero gumagana pa naman. Sa tapat ng desk, may makipot na pasilyo na may 4 na silid. Silid 1, silid 2, silid 3, at silid 4. Ang silid 4 ang nasa dulo. Hindi na ito ginagamit. Nakalak daw. Sira raw ang bintana. O yan ang sabi ng may-ari. Noong unang linggo ko sa dorm, payapa naman ang lahat. Ngunit pagsapit ng 3 linggo, Martes ng gabi, may narinig akong tunog mula sa dulo ng pasilyo. Parang may kumalabit sa doorknob ng silid 4. Lumapit ako. Tahimik. Inilawan ko ng flashlight. Wala akong nakita. Ngunit pagbalik ko sa desk, sa CCTV monitor, nakabukas ang bintana ng silid 4. Dali-dali akong bumalik. Ngunit pagdating ko sa pinto, nakalock at nakasara ang bintana. Kinabukasan, tinanong ko si Kuya Romy, ang matagal ng maintenance. Sabi niya, "Huwag mo nang pansinin yon. Matagal nang walang silbi ang kwarto na yan. May nangyari kasi riyan dati." Hindi na siya nagbigay ng detalye. Basta't huwag daw akong tatambay sa pasilyo ng matagal, lalo na sa madaling araw. Pero natural, naging mas interesado ako. Noong Huwebes, bumalik ang tunog sa doorknob. Mas malakas, mas mariin. Kasabay nito, may narinig akong mahinang halakhak. Babae, bata. "Andyan ka na naman." Tumakbo ako pabalik sa monitor. Grainy ang CCTV feed. Pero may gumagalaw sa loob ng silid 4. Isang batang babae. Nakatayo sa tabi ng bintana. Puting-puti ang suot. Basa ang buhok. Pagbalik ko sa pinto, nakasara pa rin. Pero may tubig sa sahig. At may mga bakas ng maliliit na paa. Palabas ng kwarto. Sinundan ko ang mga yapak. Hanggang sa unti-unting nawala sa gitna ng pasilyo. Parang pinunasan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Naghanap ako ng impormasyon. Sa lumang archives ng library, may nahanap akong artikulo. Estudyante nalunod sa baha habang natutulog sa dormitoryo. Taon 1986. Pangalan Clarice, 12 taong gulang. Anak ng dating may-ari ng dorm. Hindi raw siya agad nahanap. Natrap sa silid
sa Silid 4. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang bumukas ang bintana ng Silid 4 sa CCTV. Minsan kahit nakalak ang kwarto, minsan kahit walang ulan, minsan nadidinig ko na lang ang boses niya kahit hindi ko siya nakikita. Tulog ka na? Pwede bang makitabi? Hindi ko na ito sinabi sa iba, pero sinimulan kong isulat ang kwento para maipon ko ang mga piraso ng nangyari. Hanggang isang gabi, habang nakaduty pa ako, lumapit sa akin si Kuya Romy. Alam mo ba kung bakit hindi namin pinapaayos ang Silid 4? Umiling lang ako, sabi niya. Kasi tuwing sinusubukan naming ayusin, may laging napapahamak. Nung sinubukan naming palitan ang bintana, tinamaan ng bubog ang karpintero, nabulag sa isang mata. Yung isa, nahulog sa hagdan kahit nag-iingat, at lahat ng CCTV na tumutok sa loob, nawawala ang footage. Nag-resign ako makalipas ang isang buwan. Hindi ko na kinaya. Pero bago ako tuluyang umalis, sa huling gabi ko sa dormitoryo, pagpatak ng 3:00, nawalan ng kuryente. Pumasok si Clarice sa front desk. Walang yabag, basa ang suot niyang duster. Nakatayo lang siya sa harapan ko, tumingin at ngumiti. Ayaw ko lang kasi mag-isa. Hanggang ngayon, dinadala ko pa rin ang mukha niya sa aking mga panaginip. Wala siyang galit, ngunit ramdam ko ang lungkot. Na tila ba hindi pa siya handang tuluyang lumisan. Isinulat ko ang kwentong ito hindi upang manakot, kundi upang maalala, sapagkat may mga silid na hindi lang basta luma, kundi puno ng alaala. May mga bintanang binubuksan mula sa loob ng nakaraan, at may mga batang hindi na muling nagising. Ako si Ian. Ikaw, anong tatak-takot mo?